Ngayon naman po para ipahayag ang mensahe ng pagtutol ng sambayan ng Pilipino at tawagin po natin ang tagapangulo ng bayan Hong Kong and Macau, walang iba kundi si kasamang Eman Villanueva. Jump! Jump! Terror Bill! Jump! Jump! Terror Bill! Jump! Jump! Terror Bill! Jump! Jump! Terror Bill! Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Karapatan ng mamamayan! Ipaglaban! Magandang araw po sa lahat, kahit na po ang araw na ito ay hindi napakaganda para sa mamamayang Pilipino dahil sa pinaplanong niraratsyadang batas na kung tawagin ay Anti-Terrorism Bill, pero sa katotohanan ito po ay isang teroristang batas. Ito po ay bahagi ng nagaganap na tinatawag na state terrorism sa Pilipinas. Bakit po natin nasabi yan? Una po sa lahat, ang batas na ito ay mapanganib. Mapanganib ang batas sapagkat ito'y direktang yumuyura sa mga batayang karapatan ng mga Pilipino. Karapatang malayang magpahayag, karapatang magsalita, karapatan na magsagawa ng mga pagkilos na mapayapa upang magdemanda ng mga karaingan ng mamamayan na nais nating ihapag sa pamahalaan. Ito po'y mga karapatan na nakalagay at malinaw na isinasaad sa Saligang Batas ng Pilipinas. Mapanganib ang batas na ito o ang Anti-Terror Bill ni Duterte sapagkat ito po ay may mga probisyon na salungat sa umiiral na 1987 Constitution ng ating mismong sariling Saligang Batas. Ito po ay nag-aalis ng karapatan ng mga mamamayan na mabigyan ng proteksyon laban sa hindi makataong pagtrato ng mga alagad ng batas. Nariyan po na inahayaan o pinapayagan ng terror bill na ito na arestuhin ang sino man na ituturing ng gobyerno na terorista nang wala man lamang warrant of arrest. Ibig pong sabihin, ilang lamang mga individual na tinatawag na bumubuo ng Anti-Terror Council na mga retirado o kaya ay aktibo pang mga nasa panunungkulang mga general sa loob ng militar at pulis, ang siyang nagpapasya kung sino sa hangin ng mamamayan ang kanilang tatawagin o ituturing na terorista. Kung ganoon, sino man sa atin, hindi lamang ang mga aktivista, hindi lamang ang mga periodista o ang mga journalist, hindi lamang ang mga mula sa akadim, ang mga profesor, ang mga abogado, ang mga guro, sino man sa atin, ang mga OFWs, na magpahayag ng kanilang mga pananaw at kritikal na pagtindig sa mga mali at kontra mamamayang pulisiya ng pamahalaan ay maaaring tawagin at ituring na terorista ng Anti-Terror Council. Sino ang magbibigay ng proteksyon sa atin kung ang mismong mga nasa kapangyarihan ang nakahandang lumabag ng ating mga karapatan? Mapanganib ito ang batas na Anti-Terror Bill sapagkat ang batas na ito ay ipapatupad at mapapasakamay ng isang mapanganib na pamahalaan. Mapanganib ang pamahalaan ito sapagkat nakita na po natin sa kanyang kasaysayan sa nakaraang 4 na taon sa ilalim ng panunungkulan ni Duterte na sila'y walang pagrespeto sa umiiral na batas. Kung ikaw ay mahirap, kung ikaw ay ordinaryong mamamayan, kung ikaw ay ordinaryong OFW, maaari kang arestuhin, maaari kang ikulong, maaari kang bugbugin, maaari kang patayin na hindi dumadaan sa anumang prosesong judisyal, na hindi dumadaan sa pagkilala ng iyong karapatan na isang inosente unless mapatunayan kang guilty. Pero ang mga nasa katungkulan, harap-harapan at lantaran na lumalabag sa mga batas, lumalabag sa mga patakarang sila mismo ang dapat ay nagpapatupad. Sa mga batas at patakarang sila mismo ang naglabas. Harap-harapan silang lumalabag. Pero sila ay malayang nagsasagawa ng paglabag dito ng walang takot sa anumang kaparusahan. Tingnan na lang po natin ang isang general ng pulis na nagdaos ng kanyang kaarawan na tinawag lamang na manyanita na direktang paglabag sa umiiral na enhanced community quarantine, direktang lumalabag
sa mga umiiral na patakaran na nagtatakda ng limitasyon sa mga pagtitipon dahil sa kasalukuyang pandemya ng COVID-19. Ginanap pa mismo sa loob ng Camp Crame, kung saan ang pulis na ito na kilala at promotor sa napaka-stricto daw na pagpapatupad ng batas kapag ka mga ordinaryong tao nagkakasala. Pero nung siya ang lumabag, hindi man lamang naparusahan. Hindi man lamang nagtaas ng daliri ang presidente ng Pilipinas para sabihin, ikaw na dapat nagpapatupad ng batas, ay una sa lahat, dapat managot sa batas. Nalalaman po natin, ang OWA Deputy Administrator na si Mocha Usong, lumapag din sa quarantine protocols, nagdaos ng party, ng beach party. Hindi rin naparusahan. Meron pang saswela at dramang pinatawag ko noon ng NBI. Pero pagkatapos na sabihin na hindi daw naman sinasadya, tapos na ang kanyang pananagutan sa batas. Tingnan din natin ang isang senador na si Coco Pimentel, na kahit na alam niya na siya ay positibo sa COVID o siya ay nasa tinatawag na under quarantine protocols, pumunta at nagpunta sa ospital sa panahon ng panganganak ng kanyang asawa. Ginamit pa niya na dahilan ng panganganak ng kanyang asawa para bigyang katwiran ang kanyang direktang paglabag sa umiiral na patakaran. Naparusahan pa ang senador na ito. Napakarami pa po ang karanasan natin kung saan ang mga alagad ng batas, pulis man yan, sundalo, nasa immigration man yan, nasa customs, lahat nagkasala, lahat may ginawang kabalbala, nagpalusot ng mga kontrabando, nagpalusot ng droga, wala ni isa mang naparusahan. Tatanggalin sa posisyon para ilipat sa iba pang mga posisyon. Nire-recycle ang mga opisyal na ito para bigyan muli ng panibagong posisyon sa gobyerno. Ito po ay hindi parusa. Ito po ay pagpapalusot at pagliligtas sa kanila. Pero pag ikaw ay mahirap, kapag ikaw ay kagaya ni Winston Ragos, na isang retiradong sundalo, pwede kang barilin at upang lalo kang idiin at bigyang katwiran ang walang awang pagpaslang sa kanya, tinaniman pa ng baril para gamitin ebidensya laban sa kanya. Ilan sa biktima sa napakarami o libo-libong mga pinatay sa ilalim ng drug war ni Duterte, ang napatunayan na hindi naman talaga mga gumagamit o nagtutulak ng droga. Pero dahil sa umiiral na kota na kailangan merong maproduce na mga biktima ng drug war, ang kapulisan, halos gabi-gabi may pinapaslang. Matatagpuan sa mga estero, matatagpuan sa mga squatter area, dinudukot habang kumakain kasama ng kanilang pamilya. Kakalad ka rin sa labas, babarilin at tataniman ng baril. Mismong ang report ng United Nations ang nakatuklas na mayroong mga serial number ng baril na paulit-ulit na ginamit na ebidensya sa mga tinatawag na mga nanlaban at biktima ng drug war. Mismong sila ang nagpakita sa UN report na ang mga sinasabing mga biktima ng drug war ay hindi dumaan sa tamang proseso. Ilang beses din na nahuli ang mga tinatawag na riding in tandem na pumapatay sa mga maralita at pagkarakaraki matutuklasan na mayroong mga bitbit na ID ng pulis o kaya ay ng militar. Sila ang mga walang hiyang ito, ang mga demonyong ito at ang demonyong gobyerno ni Duterte ang bibigyan ng dagdag pang kapangyarihan sa ilalim ng anti-terror bill. Hindi pa ba sapat ang napakadugong 4 na taon sa ilalim ni Duterte? Ang isang OFW nag-post lang ng video doon sa Taiwan para ipahayag ang kanyang pagtutol, ang kanyang pagdundina sa maling patakaran at pagsagot ni Duterte sa mga biktima at sa mga mamamayang naghihirap dahil sa COVID-19. Mismong ang labor attaché doon ang kumilos para siya ay ipalipulang na itinatanggol ng gobyerno ni Duterte sa pamamagitan ng kanyang NTF-ELCA at kanyang mga kampon na ang tumututol sa terror bill ay mga supporter ng terorista. Kung gayon, ang simbahang katoliko siguro, terorista din kung yan ang katwiran ng gobyerno. Siguro ang Makati Business Club, supporter din ng terorista kung yan ang katwiran ng gobyerno. Siguro ang mga journalist
Ang mga eskwelahan na ito, supporter din ng terorista kung yan ang katwiran ng gobyerno. Siguro ang IPP at ang NUPL, ang mga abogado, tagapagtanggol ng karapatan ng mamamayan, supporter din siguro ng mga terorista. Kaya tutol din sila sa terror bill. Siguro ang mga kongresista na bumoto laban sa terror bill, supporter din ng terorista. Si Brother Eddie Villanueva ng JIL, na kongresista ng SIBAC at ang kanyang kasama pang kongresista sa ilalim ng SIBAC, nag-vote ng no laban sa terror bill. Siguro sila terorista din o supporter ng terorista. Hindi na po natin dapat tanggapin ang ganitong mga pambabalukto. Ang sinasabi nilang kung wala kang kasalanan, wala kang dapat ikatakot, dapat natin ibalik sa kanila. Kung wala kayong ginagawang masama, bakit takot kayo sa protesta? Kung wala kayong ginagawang masama, bakit takot kayo sa inyong mga kritiko? Kung wala kayong ginagawang kalimonyohan, bakit takot kayo sa mamamayan? Hindi kailangan ng terror bill kung ang gobyernong ito ay nagsisilbing tunay sa kanyang mamamayan. Kaya sa araw pong ito, nagaganap hindi lamang sa Pilipinas ang pagkilos ng mga Pilipino laban sa terror bill. Sa buong Asia Pasipiko, sa bansang Aotearoa, New Zealand, sa Australia,